Okay, special reading. Gagamit tayo ng tarot. 32, 22, and 32, 23, and 32, 24. Kukuha tayo dito ng tatlo at alamin natin kung ano ang masasabi ng tarot sa inilabas ng daily reading natin. Okay? Una, the Knight of Cups. Pangalawa, Eight of Wands. And pangatlo, the Devil. Okay. So dito, yung unang lumabas is Knight of Cups, no? May mga tao na nananatili kang mahalaga sa kanila kahit hindi kayo nag-uusap or hindi kayo nagkikita. Pero posible na yung mga taong ito ay nagpaplano na magkikita kayo, no? Na magkikita kayo hindi pa siguro sa ilang araw, pero it may take at least 8 days magkikita kayo. Dahil ito yung hindi na nila kayang tiisin na hindi ka makita, di ka mayakap, di ka mapatawad. Kasi hindi lang ito lovers, hindi lang ito marriage. Ito ay posible na mga magulang, magkakapatid, magkakaibigan, magkakapinsan na matagal nang hindi nag-uusap. Wait lang po at iinom tayo. Yung mga tao kasi kaya sila nagkakasakit. Minsan hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa pagod sila sa trabaho, kundi nahihirapan sila na meron silang mabigat na dinadala sa puso nila. Kaya wala itong magagawa kundi aksyonan niya. Kung ikaw yung tao na nagkamali, nagkulang, nagpabaya, nagkasala, ayusin mo, aksyonan mo sa lalong madaling panahon bago pa siya makuha ng iba or mapunta sa iba. So, pakatandaan po ninyo, no? Yung Knight of Cups is a romantic proposal. There is a travel. This is the Eight of Wands. And there is the Devil. So, kung kayo ay LDR, kung kayo ay nagtatampo, no? Ayusin nyo. Baka paglingon nyo, wala na kayong babalikan. Or, dun naman sa mga nakikipagmataasan ng pride sa magulang nila or sa anak nila, huwag kayong magsayang ng panahon. Baka sa isang iglap, 6 feet below the ground na sila. So, hindi ka na makakarinig ng sagot, di ba? So, doon naman sa mga tao na hindi sila bumabalik sa inyo dahil nagayuma sila, tanggalin mo yung gayuma. Tanggalin mo yung kulam. Kasi dalawa lang yun eh. If this is all about love, ibig sabihin, ginayuma ka or kinulam ka. Unless, kung naghiwalay kayo at hindi matanggap nung isa, talagang mapupunta ka sa barang. So, doon naman sa mga taong nabarang dahil sa pag-ibig, no? Aksyonan nyo agad-agad. At meron akong ikakwento sa inyo. You can share this video sa mga tao. Alam nyo ba na kapag Semana Santa, ito yung panahon na patay ang Diyos. Bago yan mangyari, a week or 2 before ang Semana Santa, yung iba binabarang na. Yung iba tinatamaan yung private area. Yung iba yung ari nila inililipat sa noo. Yung iba yung ari nila nahuhulog sa lupa. Yung iba naman ang daming kati-kati, yung parang nasusunog ang balat. Yung iba
high tide, low tide. Yung ibig sabihin ng high tide, low tide is yung tiyan mo lumalaki kapag high tide at lumiliit kapag low tide. At yung iba naman, magtataka ka, kapag umihi ka, no? Ang dami agad langgam. Akala mo diabetic ka, hindi yung diabetic, nabarang ka. Tapos, kung meron ding mga ulyanin, na mga diagnosis na hindi nakikita ng doktor at hindi napapagaling ng doktor, barang na po yan. So, kung ayaw niyong mawala kayo sa mundo, kung ayaw niyong masira ang pamilya ninyo, aksyonan niyo ngayon na. Kasi, wala eh. Yung A1 ng Abril is first Tuesday. Yung Palm Sunday is 13. So, delikado talaga yung sistema. So, ngayon, message nyo ako kung ipapagawa nyo dahil hindi po magic ang ritual. Gradual po ito. So, gusto nyo proteksyon ng relasyon nyo, kung gusto nyo proteksyon ng pamilya nyo, kung gusto nyo humingi ng tawad sa mga nakaluluwa na nawala na dito, message nyo po ako. And then, kung gusto nyo tanggalin yung mga pamarusa, no? O tanggalin yung gayuma, barang kulam, sumpa, ito yun. Totoo po ito. Okay? Doon naman po sa kumakalat na balita ngayon, dahil sa mga manghuhula, gusto ko lang idagdag. Kung araw-araw kayong nanonood or napapanood nyo yung live ko or yung mga videos ko, last year, 2024, mid-year of 2024, sinabi ko na sa inyo, si Chris Aquino, no? That's Miss Chris Aquino, nabarang po siya. Kaso nga lang, hindi siya ganun ka ano eh. Kasi iba, Katoliko siya, malakas yung pananampalataya niya. Kaso nga lang, hindi siguro siya ganun ka ano sa paniniwala na nabarang siya. So, wala. Yun yung nangyayari doon. At pinagtutulungan siya ng mga mambabarang. So, kahit sabihin na natin na maraming pera para pampagamot sa ospital, wala. Hindi kasi nakikita ng doktor ang mga ginagawa ng barang. At yung pagbagsak bigla ng katawan niya na hindi na-monitor at hindi kayang i-monitor ng mga espesyalista. Nagpapahiwatig na barang yan. Last year ko pa sinabi yan. No? So, maniwala kayo. Nag-i-exist ang barang kulam, sumpa at gayuma. Huwag kayong magsayang ng panahon dahil mahirap kalabanin ang mga taong wala nang iniisip kundi yung sarili lang nila. Maraming salamat po.